Nung sahod ng asawa ko, hindi kami nakabili ng bigas na sasakto sana hanggang sa susunod ng sahod niya. Kaya ito, paunti-unti nga yung bili namin ngayon. At matagal na nga rin pala na hindi ako nakakapagluto ng mga sari-saring gulay na sinabawan at nilalagyan niya ng pritong isda. Kaya ito nga yung niluto kong ulam namin ngayon. At para maiba naman, hindi na nga muna ako nagpabili pa ng saluyot at itong malunggay na nga lang muna yung pinabili ko. Karating nga ng asawa ko galing sa pamamalingki ito at inayos ko na nga rin kaagad itong mga kaunting panindang pinamili niya. Maaga pa to at yung dalawa ko nga estudyante nasa school na, pero si Bunso andito nga siya sa bahay. Hindi siya nakapasok at masama nga yung pakiramdam Nung niya. Nakaraang araw, kakatapos niya nga lang mamili ng mga paninda naming mga sabon, pati na nga rin mga kape. Kaya itong pinamili niya ngayong karamihan ay mga noodles at na yung tinda ko naman banda sa may labas, halos wala na ngang laman at hindi na nga muna ako namili. Pinauna ko na nga muna mamili yung asawa ko at ako naman ikinabukasan na nga lang mamamalingki. Masama kasi yung pakiramdam ni Bunso nung araw nga na ito, kaya hindi nga ako makaalis. Dating naman ng bandang tanghalian na ito at inasikaso ko nga itong uulamin namin. Nagpabili lang ako dyan ng mga gulay-gulay para makahigop nga si Bunso ng sabaw. Pag masama yung pakiramdam ng mga anak ko, madalas na niluluto ko ay yung masasabaw ng mga gulay o di kaya manok. Pagka sinabawang manok nga yung niluluto ko at masama yung pakiramdam ng mga anak ko, dinadamihan ko yung paglalagay ng tanglad pati na nga rin ng luya. Ngayon naman yan na si Bunso yung masamang pakiramdam, paborito niya itong mga sari-saring gulay pagka sinasabawan ko. Kahit na hindi naman masama yung pakiramdam niya, gustong-gusto niyang hinihigop yung sabaw nito. Hindi na nga muna ako nagpabili pa ng saluyot at itong kalabasa, okra, pati na nga rin ng malunggay at alubate yung pinabili Burito ko. Nga rin pala ng mga anak ko itong isdang tilapia. Kahit na nga anong luto dito ay gustong-gusto nila. Prinito ko lang to at yung kalahati nga nito ilalagay ko doon sa lulutuin kong gulay. 5 kami na andito sa bahay, kaya lang 4 na piraso nga lang itong binili ng asawa ko dahil napakamahal nga ng isda ngayon. 130 na itong 4 na piraso. Tapos bumili pa nga siya nung sari-saring gulay na sasabawan ko, kaya sobra-sobra na naman niya kami ngayon sa budget. Pagkatapos ko naman maprito lahat ng tilapia, sinalang ko lang itong kalabasa. Una ko nang niluto yan, pagkatapos nilagay ko na yung iba pang mga pampalasa. Nung sumahod pala yung asawa ko, hindi nga kami nakabili ng bigas na kakasya sana hanggang sa susunod na sahod niya. Kaya ito ngayon, paunti-unti nga yung bili namin ng bigas. Sumasahod kasi yung asawa ko, una ko talaga binibili ay itong bigas. Kaya nga lang, nung nakaraan napakarami nga namin bayarin. Nagbayad pa kami ng upa ng bahay pagkatapos yung bill pa namin sa tubig at kuryente. Yung sahod ng asawa ko hindi pa nga umabot ng 5,000, kaya kulang na kulang pa nga para sa mga bayarin namin dito sa bahay. Kaya itong pinambili namin ng bigas ngayon, inutang ko na nga dito sa binta namin sa tindahan. Pagkatapos ko naman maisalin yung bigas, hinati ko na nga itong tilapia na naprito ko na kanina. Yung bandang ulo, ito nga yung ihahalo ko dito sa lulutuin kong gulay. Kaya nga pala inuna ko pakuluan itong mga kalabasa dahil dudurugin ko pa nga yan at gusto ni Bunso yung parang medyo manamis-namis nga yung sabaw. Sobrang lambot na nga dyan yung mga kalabasa, tsaka ko naman nilagay itong iba pang gulay kagaya nga nitong okra pati na nga rin itong malunggay. Si Bunso, paborito niya nga itong dahon ng malunggay, pagkatapos si Chuchay naman gustong-gusto niya nga yung okra kaya pinadamihan ko nga yung pagpapabili Pagdating sa mga gulay, gustong-gusto ng mga anak ko yung sobrang lambot na nga. Kahit na nga itong malunggay pagka nilalagay ko, pinapakuluan ko pa nga yan ng mga ilang minuto. Pagkaluto naman itong ulam namin para sa pananghalian, naghain na nga rin ako kaagad para mapakain na nga si Bunso at iinom pa nga siya ng gamot. Lahat nga nung bandang ulo nitong tilapiyang prinito ko, pinangsaw ko dito sa sinabawang gulay na niluto ko. Pagkatapos itong bandang buntot naman, ito yung sasawsaw nila sa tuyo na may kalamansi. Kalabasa, parang wala na nga halos makita ang buo dahil dinurog ko na nga yan lahat at yan niya yung request ni Bunso. At ayun lang muna, maraming salamat sa panonood. God bless everyone. Bye!